ang simula ng mga bagay na higit na dakila. Higit na maganda at higit na kapuri-puri. Maranghal at iingatan na maaaring matamo ng sangkatauhan. Nang dahil sa akin ay na naglag ang mga ulong may korona. Nang dahil sa akin ay nawasak ang mga trono na durog ang mga ginto. Ang pangalan ko ay kalayaan. Nagtagumpay ang Puwersang Magdalo laban kay General Aguirre, kaya't hinirang na general si Emilio Aguinaldo. Ang Cavite ay naging tanyag bilang bulwarke ng himagsikan. Subalit ang tagumpay, sa halip na patibayan ng pagkakaisa ng magkakaibang paksyon sa Cavite, lalo itong pinagwatak-watak. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay Magdalo! Mabuhay! Nagtakbuhan ng mga Kastila, tila mga daga. At nauuna pa si General Aguirre. Kitang-kita ko nang malaglag siya sa kanyang kabayo. Hindi ako makapaniwalang ganun kabilis tumakbo ang matanda. Totoo yun. Totoo yun. At hindi niya nagawang kunin pa ang kanyang sable. Emilio, ipakita mo nga uli ang sable. Mga kasama, si Emilio nakakuha ng sable sa may ilog. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Magdalo! Mabuhay! 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 Narito na ang mga hambog. Sabi nila sila daw ang nagsimula ng himagsikan dito sa Cavite. Ngunit wala naman silang ibang kinalaban kundi dalawang tenyenteng Kastila. Don Emilio, binabati ka namin sa inyong tagumpay. Salamat, Don Mariano. Samahan mo kaming magdiwang. Maraming salamat. Siguro naman ngayon ay maaari na natin pag-usapan ang ating estratehiya para sa depensa ng ating lalawigan. Kaya naming depensa ng aming mga munisipyo, General Mainam. Ang tanong ay kung kaya ba ninyo ang depensa ng inyo? Kailangan natin mag-ayos ng ating mga pwersa, Don Bruno. Don Santiago, sino naman ang mangunguna sa himagsikan at sa pagkakaisang ito? Malamang kayong mga magdiwang, hindi ba? Hindi! Hindi! Maaari yan! Hindi! Pwede yan! Hindi! Hindi na maaari yan! Sinasabi ninyo! Hindi! Hindi pwede yan! Kailangan may hinata yung... Puro kayo hindi mo nga alam. Konti-konti nyo ka na yung dami-dami namin. Mga kapatid, huminahon kayo. Alakanin natin kung bakit tayo nandito. Pumunta tayo dito upang pag-usapan natin kung ano yung pinakamainam na paraan upang iligtas natin ang ating lalawigan kung nasa tayo ngayon. Pinapaalala ko sa inyo na ang lalawigang ito ay nanganganib laban sa Espanya. Huwag na natin iligaw ang usapan sa ibang mga bagay. Pero Ginoong Pangulo, bago natin marisolba ang mga usapin sa estratehiya, kailangan natin resolbahin ang pamumunuan ng himagsikan! Usapin ang pamumuno ng himagsikan? Ang Katipunan may pangkalahatang pamunuan na siyang namumuno sa isang himagsikan. Ang Pangulong Bonifacio ay naririto upang Oo! Pero anong klaseng pamunuan ito? Kinakatawan ba ito ng lahat ng maghihimagsik? Marami naghihimagsik ng hindi kasapi sa Katipunan.
Kailangan magkaroon sila ng tinig ng pamunuan. Kailangan daanin ito sa isang halalan. Sa naganap na pagbulong sa naik ng Makalawa, na magkasunduan natin na ang sistema ng pamunuan na gagamitin natin, na susundin natin, ay ang pamunuan ng Katipunan. Ngayon, ikinalulungkot ko dahil tila parang kinalimutan na ata ng lahat kung ano yung napag-usapan natin ng pulong na yun. Ngunit, dahil hinihingi ng lahat, dahil hinihingi ng karamihan, pahihintulutan ko na magkaroon ng halalan. Sa kondisyon na re-respetuhin at gagalangin ng lahat ang magiging resulta nito, anuman ang kinalalagyan o kinatatayuan ng magwawagi. Kung may kaya ba siya o wala. Kung may pinag-aaralan ba siya o kulang o wala. Naiintindihan niyo ba? Sangayon kami dyan. Mabuhay ang Pangulong Andres Bonifacio! May ilan nagsasabi na may mantsa ng pandaraya ang naganap na halalan. Ilan daw sa mga balota, may mga pangalan na ng mga nominado bago pa man magbilang ang mga boto. Bonifacio. Aguinaldo. Bonifacio. Trias. Aguinaldo. 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 Bonifacio. Bonifacio. Bilang Pangulo, nakakuha ng 146 na boto sa 256 na bumoto. Si General Emilio Aguinaldo. Mabuhay si General Emilio Aguinaldo! Marami ang umaasa na ang mahahalal na Pangulo ay si Andres. Subalit, hindi ganoon na nangyari. Mga kapatid, yaman din lamang ang Supremong Andres Bonifacio ang pangalawang pinakamataas na boto. At nominado, minumungkahi ko na siya na ang pangalawang Pangulo. Simulan na natin ang halalan para sa pangalawang Pangulo. Para sa pangalawang Pangulo, si Mariano Trias. Para sa Kapitan General, ang inihalal ay si Artemio Ricarte. Para sa posisyon ng Direktor del Interior, ang nahalal ay si Andres Bonifacio. Mabuhay! 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 Hindi ito maaari. Hindi maaari. Anong ibig mong sabihin, Daniel? Ginoong Lumbreras, mga kapatid, ang posisyong Direktor del Interior ay lubhang maselan upang ating ipagkalob sa isang taong walang pinag-aralan. Daniel, huwag kang napastangay. Ang posisyong ito ay nararapat lamang na ibigay natin sa isang abogado. At may abogado tayo rito. Si Ginoong Jose del Rosario. Sa kanya natin ibigay ang posisyon na Direktor del Interior. Nababagay sa kanya ang posisyong yan. Ginoong Tirona, bago pa tayo nagsimula sa halalang ito, nangako na tayo sa isa't isa na respetuhin natin ang desisyon ng bayan.
anuman ang kalagayan sa buhay ng mahahalal. Hindi ba? Alam ko, Senyor, ngunit ito ay isang napakalaking pagkakamali. Kung kaya't hinihiling ko na sa harapan ng kapulungan ito, bawiin mo ang iyong mga sinabi. Humingi ka ng tawad sa lahat dahil hindi mo lamang siniraan ng puri ang mga nahalal, kundi ang mga naghalal dito. Ginoo, ang kapakanan ng nakararami ay siya nakasalalay sa halalang ito. Kung nais natin silang matulungan, ay kailangan natin silang... Kuya! Bawiin mo ang iyong mga salita o ihanda mo ngayon ang iyong sarili. Pangulo! Bilang Pangulo ng pulong na ito, bilang Supremo, ipinahahayag ko sa lahat na lansag ang pulong na ito. Lahat ng pinagagawa natin dito ngayon, walang katuturan, walang kapuluhan. Baldomero, bakit niyo ko pinatawag? Alam niyo hindi ko pwede iwan ang aking mga kawal. Natuloy ang halalan. Ikaw ang naging Pangulo. Pangulo? Ikaw na ngayon ang Pangulo ng mga naghihimagsik sa buong kapuluan. At ang Supremo? Wala ng kapangyarihan ng Supremo. Pangulong Emilio Aguinaldo, ang iyong gabinete. Padre, Handa ka ng manumpa, Ginoong Pangulo? Bilang Pangulo ng lahat ng puwersang naghihimagsik sa buong kapuluan, nanunumpa ako na aking gagampanan ng buong katapatan ang aking mga tungkulin na walang pag-agam-agam, walang pag-aalinlangan, buong puso't isipan para sa Diyos at bayan. Bakit kaya wala pa sila, Andres? Darating din yan. Ano balita? Walang makakarating sa pagpupulong, kuya. Ang sabi ay bumuo raw ang mga maghihimagsik ng bagong pamunuan ng himagsikan. Sino-sino sila? Halos silang lahat, kuya. Anong ibig mo sabihin? Pati ang ating mga kapanalig sa Magdiwang ay sumama na rin sa Magdalo. Si Don Mariano? Oo, kuya. Pati si General Recalde, Pascual Alvarez at Jacinto Lumbreras. Ano nangyari yan? Pumunta ako dito upang mamagitan sa sigalot ng Magdiwang at Magdalo, tapos... Kuya, nakabuklod na sila laban sa akin. Kuya, ano na ngayon ang gagawin natin? Kuya, bumalik na lamang tayo sa buong. ang pangkat ni na Andres Bonifacio ay tumulak na patungong Limbon. Patid natin na hindi nila kinikilala ang bagong tatag na Republika Pilipina. Sana ay maabutan niyo sila bago sila makalabas ng Cavite. Panatag mo ang iyong kalooban, Ginoong Pangulo. Dahil walang dapat ipangamba ang bagong tatag ng Republika Pilipina.
ito na ang simula ng wakas. Abangan at ulat. Alam mo ba kung nasan si Andres? Alam mo ba kung nasan sila magkapatid? Parang ako madasiling mo sa akin. Alam niyo po ba na meron ng bagong tatag na pamahalaan na tinatawag na Republika Pilipina? Andres. Mamaya, tiyo ka. Napatunayan ng mga hukumang naglitis ang mga isinumbong na kasalanan at pinag-uusig laban sa Supremo Andres Bonifacio at mga kasama. Ang kaparusahan ay kamatayan.